Alamin natin ang direksyong tinatahak ng Bagyong Rolly mula sa Pag-asa DOST Weather Forecaster Ariel Rojas. Nasaan na po ang mata ng Bagyong Rolly? Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Rocky at Secretary Andanar. At ito po nga si Typhoon Rolly ay tinatahak po itong southern part ng Quezon Province, kasama po yan yung Marinduque. Huli pong namataan yung mata ni Rocky nasa ibabaw po ng katubigan ng Pasacao Camarines Sur sa may Ragay Gulf, and patuloy po yung kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Yung kanina po nating measurement na kanyang maximum sustained winds 215 kilometers per hour malapit sa gitna. At inaasahan pa po na dahil sa land interaction ay bahagya pa pong hihina itong si Rolly, pero mananatili po siya sa typhoon category. Nakataas pa rin po yung signal number 4 dyan po sa malaking bahagi ng Bicol Region, sa Quezon, sa Calabarzon, kasama po ang Metro Manila, ilang bahagi po ng Central Luzon at ilang bahagi po ng Mimaropa. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas ng pagbugso ng hangin mula 171 to 220 kilometers per hour, at ang kanyang hangin po ay kaya pa rin magpatumba ng malalaking puno, makasira po ng mga bahay, especially mga gawa sa light materials, at makapag-cause po ng storm surge. Nakataas naman po ang signal number 3 sa iba pang bahagi ng Bicol Region at ng Mimaropa at sa ibang bahagi po ng Central Luzon, pati rin po sa Northern Samar. 121 to 170 kilometers per hour ang inaasahang lakas ng hangin sa mga lugar na ito. Signal number 2 naman sa ibang bahagi po ng dito po sa may Northern and Central Luzon, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan at ibang bahagi po ng Nueva Ecija. 61 to 120 kilometers per hour naman po yung lakas ng hangin, at pati rin po dyan sa ibang bahagi ng northern part ng Visayas, and signal number 1 po sa remaining parts ng Northern Luzon at sa gitnang bahagi po ng Kabisayaan. 30 hanggang 60 kilometers per hour ang asahang pagbugso ng hangin. Kikilos po ito pahilagang kanluran itong si Bagyong Rolly, and between 5 and 8 p.m. tonight, yung sentro po ng mata ni Rolly ay posibleng nasa layong 70 kilometers south po ng Metro Manila, dyan sa may Batangas, Cavite area. Palabas po yan ng West Philippine Sea between tonight and tomorrow early morning. Magdadala pa rin po ng katamtaman hanggang sa matindi at kuminsan po ay buhos na ulan dito po sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, ibang bahagi po ng Central Luzon at Cagayan and Isabela. In fact po, kaninang alas 12 ng tanghali, naglabas ang NCRPRSD ng red rainfall warning level para po sa buhos or torrential na pag-ulan sa ilang bayan po sa Quezon, especially sa may Bondok Peninsula. Maseryoso po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nagtaas din po kaninang alas 11 ng umaga ng red warning level ang Visayas PRSD sa Occidental Mindoro at sa Northern Palawan. Muli po mataas ang banta ng mga pagbaha, pati rin po yung mga pagguho ng lupa, especially sa mga bulubunduking lugar. Nakataas naman po ang yellow warning level sa eastern section ng Batangas at sa ibang bayan po ng Quezon, especially sa may northern part sa Nacar, Infanta Real, Polillo area. And pati rin po sa Aklan, Capiz, ilang bahagi po ng Iloilo at Antique, at pati rin po dyan sa may Eastern Visayas, posible po mga pagbaha sa mga low-lying areas. Meron din po tayong binabantayang banta pa rin ng storm surge, especially dito sa may baybayin po ng Quezon at Batangas, facing Tayabas Bay, and dito rin po sa may Manila Bay. So mga baybayin po ng Cavite, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, and dito sa may Bataan, posible pong umabot hanggang 3 metro ang storm surge height na mag-i-inundate or papalo po, hahampas dyan sa may coastal areas. Posible po yung makapag-wash out yung ganyang height ng mga structures malapit sa dalampasigan, at of course, that is life-threatening po. And bawal pa rin pong pumalaot sa lahat ng baybaying dagat kung saan may nakataas sa signals number 4 hanggang 1, and sa ibang bahagi po ng Northern Luzon, sa Eastern Visayas at sa Calaga. Yusek Rocky? Okay, maraming salamat po ang ating weather forecaster Ariel Rojas.